Merry Christmas po mga insan. Welcome once again sa ating YouTube channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa day 22 ng ating Vlogmas for the year 2024, ang focus ng episode natin ngayon ay The Future is Now. Mga emerging na teknolohiya na humuhubog sa mundo natin ngayon. Ang technology is evolving. Ang technology is getting far advanced as we go along. Pero ang tututukan ko ngayon sa ating episode na mga aspects of technology ay yung tinatawag na AI and kung paano nito nahuhubog yung dalawa pang bagay, yung tinatawag na VR and AR. Ano ba yung mga acronyms na yan? Ipapaliwanag ko isa-isa. Alright, so simulan natin. Itong 2024, ang malaking ingay this year is the emergence of artificial intelligence, yung tinatawag nating AI. Although ang AI, guys, matagal nang andyan yan. Diba? Matagal nang may mga robots, matagal nang may mga computers, matagal nang may mga virtual assistants na as a result of artificial intelligence. Pero ngayong taon, ang integration nito massive na. Kahit sa pagsulat mo pa lang ng mga emails mo, ang email mo pwedeng i-check ng artificial intelligence at bago pa siya i-send sa boss mo o sa colleague mo, pwede mo ipa-edit yan sa AI. Di ba ang ganda? So wala ka ng typographical error, wala ka ng grammar, hindi na pangit yung pagkakasulat mo dahil na-edit na ng AI at ang ganda-ganda na ng pagkakasulat. Ayun. So, ang artificial intelligence is machine learning and it's deep learning. Paano ginagamit ang ang AI ngayon? Ginagamit ito sa mga social media algorithms. So, kahit itong episode ko na to, kapag na-upload ko na siya, gagamitan siya ng YouTube ng algorithm para tingnan kung meron ba siyang impact, importante ba siya, saan ba ano ba ang priority niya, ano ba ang focus niya. In that way, magre-recommend ang YouTube ng iba pang episodes sa inyo. So, sa medical diagnosis din ang artificial intelligence ginagamit na. Anong potential na effect ng AI sa pang-araw-araw nating pagkabuhay? Marami. May mga advantages, meron ding mga disadvantages. For example, sa trabaho, nadadagdagan nito ang productivity, na nag-increase ang efficiency sa workplace. Pero, hindi rin may iwasan na dahil sa AI, nababawasan ang workers. Nalilay off ang mga ang mga workers dahil pinalitan na sila ng AI. Imagine kung isang AI ang gagawa ng trabaho ng 20 katao. Mawawalan ka talaga ng 20 employees dahil may isa ka ng AI, di ba? And malaki ang impact nun sa buhay natin dahil trabaho ang nawawala di ba? Malilay off ka, mawawalan ka ng sweldo, mawawalan ka ng pambuhay sa pamilya mo, mawawalan kang pambayad sa bills mo dahil sa artificial intelligence. Sa education, ang education nagiging far advanced na rin because of AI. Sooner or later, hindi ko nga ma-anticipate ngayon kung ano na kaya ang mangyayari pagdating ng panahon na far advanced na talaga ang artificial intelligence. Meron pa kayang libro? Papasok pa kaya ang mga bata sa eskwelahan? Dahil kung ang education accessible na kahit sa anong paraan, di ba? Bakit pa papasok sa eskwelahan? At sa pang-araw-araw na pagkabuhay, maaaring ang mga sasakyan ay self-driving na. Ang tawag doon ay artificial intelligence. O kaya hindi ka napipila sa grocery dahil instead na mga human cashiers ang gagawa, machine na lang ang gagawa nito. Sinisimula na nga yan ngayon Kung dito sa States, for example, ang Walmart, ang Target, konti na lang ang mga human cashiers nila sa checkout. Karamihan mga self-checkout na. Kakausapin ka pa. And they are all products of artificial intelligence.
meron ding mga ethical considerations sa paggamit ng AI. Kasi, halimbawa, ang isang pinakamalaking issue ngayon sa mundo, sa buong mundo, ay yung tinatawag na deep faking. Halimbawa, ang isang tao nagsasalita tapos papalitan siya ng AI voice. Pwedeng mabago yung sinasabi ng tao dahil pinalitan siya ng halimbawa isang doktor nagsasalita siya tapos meron siyang meron siyang recording, video recording, pinalitan yung boses niya na nag-i-endorse kunyari ng isang never heard pa na nutritional supplement. So ethical consideration yon, di ba? An ethical use of AI yon. And malaking issue yan ngayon. Dahil imagine na lang kung ang presidente ng Pilipinas o ang presidente ng Amerika pinalitan yung kanilang boses at nag-declare sila ng war, kunyari, nag-declare sila ng martial law. Mahirap yun. So, kailangan mga ethical considerations yun pagdating sa AI. Meron din tayo tinatawag na virtual reality and augmented reality. Ano ang pagkakaiba ng virtual reality and augmented reality? Ang virtual reality, guys, it replaces a real-world environment with completely simulated digital environment. So, kunyari, yung garden ang pinicturan, yung garden may mga kalawang ang di ba, ang fence, may mga kalawang ang sira-sira ang upuan, walang mga bulaklak, pero pwede siyang i-enhance ng virtual reality. Pwede siyang pwedeng baguhin yung appearance niya in such a way na bibilib ka talaga. Pero in reality pala, hindi naman pala totoo yun. Ayun. So, sa virtual reality, ang mga users fully immersed sila, typically using a headset that blocks out the real world. Halimbawa, ang mga gamers na gumagamit ng Oculus, gumagamit ng PlayStation VR, gumagamit ng mga training simulation devices, lahat ng yan, virtual travel, and mga therapeutic applications, ginagamitan niya ng virtual reality. Halimbawa, ngayon, nowadays, meron ng, gagamit ka ng device, tapos, magme-meditate ka, nakatingin ka sa screen, dun sa screen, meron kang meditation coach na siya ang nagsasabi kung anong mga dapat mong gawin. Ipikit mo ang mata mo, mag-deep breathing ka, mag-inhale, pause, exhale. So, yun. Yung mga klase ng ganon, virtual reality yun. Ang augmented reality naman is different from virtual reality because it overlays digital content onto the real world. So, ang naman ito, ang halimbawa naman ito is through a smartphone or tablet screen or with special AR glass, pwedeng ma-enhance niya ang isang bagay or ma-augment niya ang isang bagay. Kunyari, ang drawing mo ay pwede niyang gawing realistic. Nagamit ko na ito one time sa klase ko. May mga drawing, halimbawa, butterfly. Nag-color sila ng butterfly. Siyempre, mga estudyante ko hindi pa marunong mag-color dahil kindergarten, first grade. Pero maya-maya, sinalang ko siya sa phone and nakita nila sa augmented reality na buhay na at lumilipad na yung kanilang butterfly. Tuwa-tuwa sila. Highly inspired sila dun sa ginawa nila. Feeling nila sila ang nagkaroon ng kakayahang buhayin yung isang drawing lang. So, that's what we call augmented reality. Ang mga examples nito, Pokemon Go. If you remember, nagkaroon tayo ng hype dati ng Pokemon Go na kung saan-saan nila pumupunta ang mga tao. Mga Snapchat filters, Google Maps Live, which is, or anything na ginagamit sa gaming, sa navigation, sa product visualization, and education. Ang ating mga navigation devices, nagpo-produce siya ng augmented reality yan dahil sinasimulate niya yung dinadaanan mo. Di ba? So, alam niya kung
nasa nasa freeway ka o malapit ka sa lake o sa river dahil makikita mo rin diyan sa niya, sa picture niya na merong river, may forest o kaya may kung ano-ano pa. So bahagi 'yon ng tinatawag na augmented reality. So saan ginagamit ang VR and AR? Sa iba-ibang industries ngayon. Well, sa gaming, that's one. And gaming is a very profitable industry nowadays. Alam nyo bang maraming tao ang nagsuspend ng pera dahil sa gaming lang. Healthcare, ginagamit din ang VR and AR sa healthcare. Pag-diagnose, sa pag-opera, di ba? May mga tinatawag na ngayon na robotic surgery. Yun, ginagamitan na yun ng VR and AR. Sa education din, ginagamit na rin yan. Very common yan sa education. Mababago kaya ang buhay natin ng VR and AR? The answer is yes. Eventually, magiging very influential ang VR and AR na ito. So, kailangan nating aralin, kailangan nating maging mapagmatsyag, and kailangan nating tingnan ang mga ethical considerations nito. Ano pa ang mga emerging technologies ngayon maliban sa AR, VR, sa artificial intelligence? Yung tinatawag din na Internet of Things, blockchain technology, biotechnology, at yung genetic engineering, di ba? Genetic engineering, ang halimbawa nito ay yung mga patatas na kinakain natin dati, na mga organic, maliliit, tapos mga deformed ang iba ngayon. Perfect na ang patatas, napakalalaki na. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka dun kung paano nilang nagagawang perfect ang patatas? Pero, sa totoo lang, genetically modified na yon. Ayun, itlog, di ba? Bakit kaya puting-puti dito sa States ang mga itlog pare-pareho? Bakit kaya ang puting-puti ng nila, ng mga shell, ng eggshells? Hindi ka ba nagtataka doon? Genetic engineering yan, di ba? Ginamitan niya ng bleach. Sorry. Renewable energy technologies, ginagamitan ang mga emerging emerging technology. Di ba? Ang solar, di ba? Ang solar, ang EV, ang dami-dami na ngayon. EV is electric vehicle. Ang Tesla, kunyari, wala akong cut sa Tesla, guys. Pero, naging halimbawa lang. Pero kahit anong brand naman ng mga automotive brands, meron ng EV. Ang Toyota, ang Honda, ang Nissan, lahat na yan may mga electric vehicles na. And they are emerging technologies din. So, ano ang mga epekto nito sa pang-araw-araw nating buhay at sa sa society natin? Ang mga positive effects nito is mas naging maginhawa yung buhay natin. Can you imagine having a car that is self-driving? Hindi na ako ma-stress sa traffic, di ba? Dahil yung sasakyan ko, siya nang nagda-drive. Mas mahusay na mga industry, di ba? Healthcare. Kahit ang cancer, kunyari, very common na siya. Pero, lesser na yung mortality, yung namamatay sa cancer dahil nagiging mahusay na yung healthcare system natin. Pero ano naman ang mga potential na threats nito and challenges? Una, yun, kagaya nga ng sabi ko kanina, yung pagkawala ng trabaho. Privacy concerns. Ang buhay mo nagiging public na. Diba? Alam na ng lahat. Kilala ka na ng lahat. Kahit sino pwede nilang mag-iwan ng voicemail sa telepono mo dahil yung telephone number mo nasa online na. Ayun. So, importante 'yon. Yung paggamit nito responsibly is still in question kasi 'di ba nga may mga ethical considerations. May mga bad guys din naman na ginagamit nila, ni-utilize nila itong emerging technology na to para sa sarili nilang interest. Kaya you'll never know kung ano ang pwedeng mangyari. Ayun, so overall sa episode natin, ang tinutukan natin ngayon ang mga emerging technologies na gustuhin man o ayaw man natin, nakaka-apekto na sila sa buhay natin. At makaka-apekto pa sila. Marami pa akong mga episodes na ipifeature ang mga emerging technologies. Sana patuloy kayong nakaantabay. And kung interesado kayo sa mga dinidiscuss ko ngayon, please consider liking and subscribing my video. Maraming salamat po.